Well, it appears that the terror group ISIS is taunting the in affected countries and beyond is palpable. A man in Guinea suspected of having the gruesome disease. Welcome po sa programang Reasons of Faith. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na sa inyo po ay nag-aanyaya na inyo po akong samahan sa buong oras ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang paksa na ating pag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa maliit na sungay. Ito po ang ikalawang bahagi ng ating pong pag-aaral sa aklat ni Daniel. Ang kapitulo po ay 7. Kinakailangan po na maging malinaw sa atin kung bakit natin pinaniniwalaan ang mga bagay na ating pinaniniwalaan. Ano man pong uri ng paniniwala na walang batayan, basihan o katunayan mula sa salita ng ating Panginoon, ay matatawag lamang nating palapalagay. Kinakailangan po na bigyan natin ng rason ang atin pong mga paniniwala o pananampalatayang pinaniniwalaan. Ang atin pong dadalhin sa inyo mga kaibigan ay isang katunayan ng pag-aaral mula sa Biblia na sinang-ayunan ng banal na kasulatan. Hindi po tayo mag-aaral dito upang tuligsain ang anumang pananampalataya. Dito po sa napakaselang paksa na ito ay kami po humihingi ng inyong patuloy na pagbibigay pansin sa mga salita ng Diyos at sa mga ebidensya natin pong babasahin bilang katunayan na ang hula na sinasabi ng Diyos o propesiya na sinasabi niya sa pasimula na mangyayari sa hinaharap ay nagkaroon ng lubusang kaganapan sa kapangyarihan na amin pong ilalantad sa inyo kung anong kapangyarihan ang may kinalaman sa maliit na sungay. Uulitin ko po, hindi po ito panunuligsa, kundi ito po ay isang malayang pag-aaral na ilalahad sa inyo ng Diyos dahil nais ng Diyos na tayo po ay mapabilang sa kanyang pangkat na nagsusulong ng kanyang mga salita. Si Satanas na kaaway ng Diyos, ang kanyang pangunahing nais na alisin sa isipan ng tao ay ang 10 utos ng ating Panginoong Diyos. Nais ni Satanas na ito'y baguhin. Ito po ang sentro ng atake ni Satanas. Yan po ang ating pag-uusapan sa ikalawang bahagi sa kapitulo 7 ni Daniel. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, dito pa lang sa aklat ng Deuteronomio, ang kapitulo po ay 4. At babasahin ko po sa inyo sa talatang 2 ang pahayag ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya po rito ay ganito, huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Maliwanag po ang pahayag ng ating Panginoon na huwag nating dagdagan o dili kaya ay bawasan ang kanyang mga utos. Sa makatuwid, kung ano yung kanyang inutos, iyan mismo yon. Huwag dadagdagan, huwag babawasan. Maliwanag po ang ating Panginoong dyan. Ganon din sa sinasabi sa aklat ng Kawikaan. Mababasa po natin ang ganitong kapahayagan sa kapitulo 30. Babasahin ko po dito po sa talatang 6 ang ganito pong pahayag. Huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita.
baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. So dito ay muling inulit ng ating Panginoon na huwag tayong magdagdag ng kanyang mga salita dahil masusumpungan tayong sinungaling. At ganoon din sa huling bahagi ng aklat ng Biblia sa Apokalipsis, ang kapitulo po ay 22 at babasahin ko po sa talatang 18 ang ganitong pahayag. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. So dito ganun din ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang magdagdag ay daragdagan ng salot. Ang mag-alis ng salita ng Diyos, aalisin ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. So napakaliwanag yung kapahayagan ng yun ng Diyos sa sangkatauhan. Maliwanag ang Diyos sa kanyang mga utos, huwag dadagdagan, huwag babawasan. Ngayon, ang sentro ng atake ni Satanas ay ang 10 utos ng Diyos na atin pong pag-aaralan sa ikalawang bahagi ng Kapitulo 7 ni Daniel patungkol sa maliit na sungay. Atin pong napag-aralan nung nakaraan po nating paksa yung tungkol sa 4 na kaharian na sinabi ng Biblia at nagkaroon ng katuparan. Unang naging makapangyarihang kaharian sa buong mundo na mayagpag sa kanyang kapangyarihan ang Babylonia mula 605 BC hanggang 539 BC. Tinalo sila ng Medo-Persia. Naghari ang Medo-Persia sa buong mundo 539 BC hanggang 331 BC. Tinalo ang Medo-Persia ng Gresya noong 331 BC. Kaya naghari ang Gresya mula sa panahong yon hanggang 168 BC. Tinalo ang Gresya nang sumunod ang ika-4 na makapangyarihang kaharian sa buong mundo na kinakatawanan ng hayop na kakilakilabot, nondescript beast. Naghari ang Roma from 168 BC at sila po'y nagkawatak-watak noong 476 AD. So, eto po yung 4 na kaharian na sinabi ng Biblia na babangon at lulubog. At yung ika-4, yung Roma, nagka-watak-watak. So ngayon ito. Ang Roma na nahati sa 10 kaharian, napansin natin na walang tumalong anumang kaharian sa Roma. Sila po'y nag-disintegrate. At yan po yung 10 barbaric tribes na binanggit natin sa inyo. Una na dyan yung Anglo-Saxons, yung Visigoths, Franks, Suevi, Alemanni, Lombards, Burgundians, Heruli, Vandals, Ostrogoths. At yung 7 doon sa nabanggit kong 10 barbaric tribes ay merong modernong counterpart na pangalan sa panahon natin ngayon. Yun pong Anglo-Saxons, yan po yung Great Britain. Yung Visigoths, yan po yung Spain. Yung Franks, yan po yung France. Yung Suevi, yan po yung Portugal. Yung Alemanni, Germany. Burgundians, Switzerland. At yung Lombards, Italy. Yung Heruli, Vandals, Ostrogoths, sila po'y extinct. Walang modernong counterpart names. Bakit po? Yan po ang ating tutuklasin ngayon na may kinalaman doon po sa maliit na sungay. Ngayon, after na nagkaroon ng ika-10 kaharian dyan sa Roma, noong 476 AD, ang logical na sunod na katanungan, anong kaharian ang lumitaw dyan mismo sa Roma matapos na sila'y magkahati-hati sa 10? Ano ang sumunod na kaharian? Alam niyo po, sabi po ng banal na kasulatan, yung mga sungay ay kumakatawan sa kaharian at merong bumangon na maliit na sungay. Babasahin po muli natin yung nakatala doon sa aklat ni Daniel, ang kapitulo po ay 7. Ang sabi sa talatang 8, matapos na lumitaw ang 10 sungay, sabi rito'y ganito, aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Isang munti na sa harap niya oy, 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay.
So dito po'y nakita ni Daniel, kanyang pinagdili-dili, matapos na bumangon yung 10, merong munti. So ang sungay, sangayon sa talatang 24, ay kumakatawan sa kaharian. Sa makatuwid, yung munting sungay, ito din po ay kaharian. Kaya lang, ang sabi po rito sa talata ay kaiba. At yung 3 doon sa 10 ay nabunot mula sa mga ugat. At ang sungay na ito ay merong mga mata na gaya ng mata ng tao. Alam nyo, sa Biblia mga kaibigan, kapag ginamit yung mata, ay kumakatawan po ito sa Diyos na nagbibigay ng enlightenment o kaliwanagan sa isipan ng mga tao. Diyos po ang pinanggagalingan ng karunungan. Kaya lang dito, ang leader noong maliit na sungay ay tao. So ito po ay sumasaklaw sa kapangyarihan ng Diyos. Ang leader ay tao, hindi po nagtitiwala sa Diyos at nagsasalita siya ng mga dakilang bagay. So, ang tanong, matapos bumangon ang 10 kaharian mula sa Roma, ano ang sumunod na kaharian din na bumangon bagaman kaiba doon sa 10? Ang sagot mga kaibigan, walang iba kundi ang spiritual kingdom ng papacy o kapapahan. Maring bago sa inyong pandinig, nakapapahan ang tinutukoy na maliit na sungay. Dito po sa ating programang Reasons of Faith, binibigyan natin ng ebidensya o katunayan bakit tinukoy mo ang isang sistema o kapangyarihan, ano ang katunayan dyan para masabing papacy sila o papacy ang maliit na sungay. Meron po tayong 10 mga katunayan na babasahin sa Biblia na ito po'y susuportahan o aangkupan ng pangyayari o kasaysayan. Yung kaganapan sa sinasabi ng Biblia. 10 pagkakilanlan para masabing papacy nga o kapapahan ito. Una, galing po ang kapapahan sa Roma. Sa ika-4 na kaharian na tumutukoy sa Roma, galing po doon ang kapapahan. Di po ba ang kapapahan ay mula doon sa Italy? At ang kapapahan ang siyampuno ng Roman Catholic Church. So ang kapapahan, mga kaibigan, unang pagkakilanlan galing din po sa Roma. Yung Roma, ang tinutukoy na ika-4 na kaharian na nagkahati-hati sa 10. Yan po yung Western Europe sa panahon natin ngayon. Ngayon, eto po ang unang katangian, galing sa Roma. Pangalawa, ang sabi po doon sa talatang 8 na ating binasa kanina, ay ang maliit na sungay na ito ay nakita dito ng propetang si Daniel na habang sumisibol ang sungay na ito, ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot. At ito po ay kaiba. Sabi sa talatang 24 ay ganito, tungkol sa 10 sungay mula sa kahariang ito, 10 haring ang babangon, at ang isa'y babangong kasunod nila. At siya'y magiging kaiba kaysa mga una, kanyang ibabagsak ay 3 hari. Ayan. So, doon sa 24 at talatang 8 nating binasa, ang ikalawang bagay na nais nating bigyan ng pansin ay yung sinabi rito sa talata na sumibol sa gitna ng mga yaon. Kumbaga sa wikang English, it came from among them. Kasamahan din po nila. Kaya nga, yung unang katunayan na ang kapapahan, ang tinutukoy na maliit na sungay, sila'y galing sa Roma at kasamahan sila. Kasamahan po sila noon pong 10 kaharian na sumibol doon sa Roma. Babasahin ko po ang tala naman ng kasaysayan. Dito po sa unang pagkakilanlan, na galing po sila sa Roma, ang sabi po rito ng history, sangayon sa La Bianca, ito po ay Professor of History, University of Rome. Ang sabi po rito ay ganito, pakinggan niyo po. To the succession of Caesars came the succession of the pontiffs in Rome. When Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff. So maliwanag ang sinasabi rito, yung successor ng Caesar doon po sa Roma ay walang iba kundi yung pontiffs o yung bishop o sa ibang katawagan, papa or kapapahan sa Roma.
Maliwanag dito na noong si Emperador Constantino ay iniwanan niyo yung kanyang luklukan sa western part ng Rome, siya po ay lumipat sa eastern part ng Rome o sa silangang bahagi ng Roma, iniwanan sa kanyang successor na walang iba kundi ang Bishop of Rome, ang pontiffs o kapapahan yung kanyang trono. So, dito sa Biblia, etong unang katunayan na nanggaling sa ika-4 na kaharian ay kapapahan mismo sapagkat sinang-ayunan po ito ng kasaysayan. At sabi po roon sa ikalawang pagkakilanlan, it came from among them, sumibol sa gitna ng mga yaon, yung maliit na sungay. Kung sa Roma, sumibol ang 10, sumibol din ang maliit, hindi po sa ibang lugar. Hindi sa Amerika, hindi sa Russia, hindi sa Israel, lalong hindi sa China. Kaya ang maliwanag, ang sabi po rito sa kasaysayan na ating babasahin, bilang katugunan sa sinasabi ng Bibliang, it came from among them, sumibol sa gitna ng mga yaon. Kasamahan nila yung 10. Ang sabi po rito, babasahin ko yung sulat ng istorya na si Myers. Etong mga istorya na ito, mga kaibigan, hindi po sila interpreter ng Biblia. Baka sabihin nyo, sila po'y mga bias. Hindi po. Sila po ay nagtatala. Nagre-record po sila ng mga pangyayari. At ito ang sabi ni Myers patungkol po dito sa kapapahan at sa Roma na ating pinag-uusapan. Long before the fall of Rome, there had begun to grow up within the Roman Empire an ecclesiastical state which was shaping itself upon the imperial model. Ayan ho, noon daw sa panahon ng pagguho ng Roma, ito pong imperyo ng Roma ay merong tumutubo, merong sumisibol within Rome. Grow up within Rome. Yung ang tawag sa paggamit ng salita, ecclesiastical state. Pag sinabing ecclesiastical, may kinalaman sa relihiyon. Ito po ay church. Ito po ay yung tinatawag na ecclesiastical na nahubog sa kanyang pagiging imperial model. Ayan ho, ito pa ang sabi naman ni James Harvey Robinson. Besides the emperors at Constantinople and the various German kings, there grew up in Europe a line of rulers far more powerful than any of these, namely the popes. Mababasa po yun sa Medieval and Modern Times, page 40. Yung kanina, yung binasa natin kay Myers naman, ay sa General History for Colleges, page 348. Dito sa pangalawa nating binasa, itong kay Robinsons, sinabi niya naman na besides the emperors, yung mga emperador doon sa Roma, maging yung mga Germanic tribes or yung mga barbaric kings na naghari doon sa 10 tribo sa Roma, merong bumangon, merong tumubo dyan sa Europe na linya ng mga rulers na higit na makapangyarihan kaysa mga emperador o sa mga German kings, mga kaibigan. At sinasabi rito, kanyang pinangalanan na ito pong linya ng mga makapangyarihang namuno dyan sa Europa ay walang iba kundi ang kapapahan. Hindi po sila interpreter ng Bible. Uulitin ko, sila po ay nagtatala ng mga pangyayari kung ano yung nangyari nung nakaraang mga araw. Nung sinabi doon ni Myers na grew up within Rome, doon mismo sa Roma galing ang kapapahan. Sinabi naman dito ni Robinson na yung grew up in Europe, kasi yan nga po yung Europe na pinag-uusapan natin, yan yung kabuuan dati na ang kingdom o kaharian ng Roma. Ayan po, kaya ito pong mga binabanggit na ito ng mga historian, grew up within the Roman Empire, grew in Europe, ay nagpapatunay lamang mga kaibigan na direkta na sinang-ayunan ng mga writers na ito, although maaring hindi nila alam na yun po ang kanilang binibigyan ng katugunan ay ang sinabi mismo ng Diyos sa banal na kasulatan. Ayan ho. Ngayon, etong ikatlong pagkakilanlan mga kaibigan kung bakit kapapahan ito ay bubangong kasunod nila. Meaning, noong na-establish yung 10 barbaric tribes within Rome, bumabangon naman, nakasunod nila, yun pong maliit na sungay o kapapahan.
meron po ritong pangyayari ng pagbangon po, unti-unting pagbangon itong maliit na sungay o kapapahan. Dahil noong nag-collapse ang Roma, matapos silang mahati sa ikasampu ng tribo o kaharian noong 476 AD, siya namang unti-unti pagkakaroon ng impluwensya nito pong kapangyarihan ng maliit na sungay. Kaya, eksakto yung time frame na sinasabi ng Biblia na establish yung 10, unti-unting tumubong, bumangong kasunod nila yung maliit na sungay. Ngayon, ang ika-4 na katangian, ito po ay kaiba, sabi sa talatang 24, kaiba sa mga yaon. Yung 10 kaharian doon sa Roma, of course, sinabi ng Biblia kaharian, yun yung tinatawag na political or secular powers na katukoy lamang sa political power. Pero ito, na maliit na sungay, ay kaiba. It means, aside from being political power, ito po ay combination ng religion at politics. Abnormal combination of church and state. Babasahin ko po yung binabanggit po rito ni Robinson o ni Myers doon sa tala sa General History for Colleges, pages 348 and 316. Sabi rito, long before the fall of Rome, there had begun to grow up within the Roman Empire an ecclesiastical state which was shaping itself upon the imperial model. This spiritual empire, like the secular empire, possessed a hierarchy of officers, of which deacons, priests, or presbyters and bishops were the most important. Another consequence of the fall of the Roman power in the West was the development of the papacy. In the absence of an emperor in the West, the popes rapidly gained influence and power and soon built up an ecclesiastical empire that in some respects took the place of the old empire. So ito pong si Myers ay kanyang sinabi sa mga pangyayari na ito pong spiritual empire ng kapapahan katulad yan ng secular empire. Yung gobyerno at iglesia. Abnormal na combination ng church and state. Kaya siya kaiba at maliwanag sa kanyang sinasabi rito na ito pong kapapahan ay mabilis na nagkaroon ng impluensya at kapangyarihan at kanyang itinatag yung makapangyarihang ecclesiastical empire pagdating po sa relihiyon. At siya po ang humalili, sangayon kay Myers, doon sa Old Empire. Doon po sa political empire, doon sa western part ng Rome. Humalili sa kanyang political at religious power, ito pong kapapahan. Yan po ang sinabi ng mga historian, katulad ng sinabi na ng Diyos ng una pa man na babangong kasunod nila at magiging kaiba. Hindi lang siya political, siya po ay religious. Kaya yun po ang katunayan. Bakit siya kaiba doon po sa 10? So yan po yung ika-4 na katangian na ang maliit na sungay na kumakatawan sa sistema talaga ng kapapahan. At ang atin pong papansinin, sa ika-5 katangian na kung bakit natin natukoy na kapapahan ito, ay sangayon sa talatang 20. Pakinggan niyo po, babasahin ko ang sinasabi po rito. At tungkol sa 10 sungay, nananga sa kanyang ulo, at sa isa na sumibol at sa harap niya ay nabuwalan 3, sa makatuwid bagayaong sungay na may mga mata at bibig na nagsalita ng dakilang mga bagay, na ang anyo ay lalong dakila kaysa kanyang mga kasama. Ito po yung ika-5 pagkakilanlan. Bakit papacy ito? Yung anyo ng maliit na sungay, lalong dakila kaysa doon sa 10 kaharian. Bakit po naging lalong dakila ito? Babasahin naman natin ang katuparan ng kasaysayan. Pakinggan niyo po, at ang sabi dito sa sulat naman ni Robinson. Pakinggan niyo po, sa kanyang sulat ni Robinson sa medieval Europe, ito pong medieval and modern times, pages 40 and 41. Sabi rito, besides the emperors at Constantinople and the various German kings, there grew up in Europe a line of rulers far more powerful than any of these, namely, the popes. We must follow this most
powerful and permanent of all the institutions of the later Roman Empire in the Middle Ages. We must stop first to consider how the Western or Latin portion of Christendom, which gradually fell apart from the Eastern or Greek region, came to form a separate institution under the popes, the longest and mightiest line of rulers that the world has ever seen. Kita nyo? Sang-ayon mismo sa historian, ito pong naitatag doon sa Europe o sa dating kaharian ng Roma, ito po yung pinakamahaba at makapangyarihang linya ng mga namuno doon na nakita ng buong sanglibutan. Kaya mas lalong dakila ito pong maliit na sungay kumpara doon sa 10. Kasi yun pong 10 yon ay sumailalim sa kapangyarihan at impluensya nito pong kapapahan. Kaya inacknowledge ng historian na si James Harvey Robinson that the longest and mightiest line of rulers that the world has ever seen. Kaya siya po ay mas lalong dakila. Sa pagkasalin sa wikang English, more stout than his fellows. Yung fellow kingdom na 10 kingdoms sa Europe. Ano? So ngayon, tingnan natin yung ika-6 naman na pagkakilanlan, nakapapahan ng itong maliit na sungay. Sabi doon sa talata pong 25 o sa talatang 24 at doon sa talatang 8, maging sa 20 na ating binasa, ay ito pong binabanggit na kanyang ibabagsak ay 3 hari. Kaya sabi sa talatang 8, yung 3 hari na yun nabunot mula sa mga ugat. Sabi sa talatang 25, ibabagsak niya. Nino? Ng kapapahan? May opo. Bagaman, wala po silang tinatawag na kapangyarihan pagdating sa mga kasundaluhan, yun pong impluensya nila dahil sa pag-aangkin na meron silang atas o mandate buhat sa Diyos. Yun po yung kanila lamang pag-aangkin, kumuha sila ng impluensya at kapangyarihan at sila po'y pananiwalaan ng mga emperador doon po sa silangang bahagi ng Roma. Kaya nung 493 AD, sa impluensya ng kapapahan, nagpadala ang emperador doon sa eastern part ng Rome ng kanyang puwersa para lipulin ito pong una doon sa 3 kaharian doon sa Roma na hindi sumasang-ayon sa kagustuhan ng papacy. Kumbaga yung 7 doon sa 10 ay sumailalim sa kapangyarihan o impluensya ng kapapahan. Ito pong 3, ang Heruli, una na dyan, ay hindi sumailalim sa kapapahan. Sunod yung Vandals at yung Ostrogoths, sila po kasi ay mga Aryan kingdoms. Ano po ibig sabihin ng Aryan kingdoms? Bibigyan ko lang po ng konting background. Ito po ay yung paniniwala sa turo ni Bishop Arius ng Alexandria, na si Kristo ay tao lamang at hindi Diyos. Yun po yung Aryan kingdom na naimpluwensyahan yung 3, Heruli, Vandals, Ostrogoths. At dumating yung 493 AD, ibinagsak ng impluensya ng kapapahan, ito pong yung kingdom ng Heruli. Sunod na binagsak sa pamamagitan ng impluensya ng kapapahan ay yung Vandals noong 534 AD. 1 taon lang matapos maglabas ng decree si Emperador Justinian noong 533 AD that the Pope, yung Papa, should be the head of all the churches in the world. Yun po yung decree ni Emperor Justinian noong 533 AD. At hindi pumayag yung Vandals, kaya po sila iginupo. Sunod, noong 538 AD, iginupo rin ang Ostrogoths. At yun po ay akmang-akmang katuparan na dahil sa maliit na sungay, bumagsak yung 3 kaharian. Tumutukoy lamang, walang iba, kundi dito po sa kapapahan. Ano pa yung ginawa o sinabi ng Biblia na umangkop sa sistema ng kapapahan? Sabi sa talatang 25 ay ganito, at siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. Itong maliit na sungay, he will speak great words against the Most High. Pag sinabing great words, kagaya rin ng sinabi sa talatang 8, nagsasalita ng mga dakilang bagay, sa Biblia po, ang mga dakilang bagay na sinasalita ay galing lamang sa Diyos. Ibig sabihin, nag-aangkin itong tulad din po sa Diyos.
Ito po ang tawag sa Biblia, sa isang salita, blasphemy. O sa wikang Pilipino, kapusungan. Ito po ang ginawa nito pong maliit na sungay o kapapahan. Ano-anong mga blasphemous words, ano-anong mga great things yung sinabi ng kapapahan o yung ipinapatungkol sa kapangyarihan ng kapapahan. Ito po, babasahin ko po isa-isa rito mga kaibigan, para ating makita na ito talagang maliit na sungay, ang kinaangkupan ay kapapahan talaga, ang sabi rito. Mababasa natin sa Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca, Volume 6, page 29. Sabi rito ay ganito, "The Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man, but as it were God and the vicar of God." Ano pong sinasabi ng kanila din pong encyclopedia? Yung kapapahan ay merong dakilang dignity na siya po ay exalted. Siya po ay itinataas. Hindi katulad ng isang ordinaryong tao lamang, kundi kagaya ng Diyos o vicar o ambassador ng Diyos dito sa lupa o kahalili. So yun po yung kanilang pag-aangkin na hindi lang siya ordinaryong tao, kundi katulad ng Diyos. Ngayon, ang sabi pa doon sa La Civiltà Cattolica, ito po yung naitala noong March 18, 1871. Ito po ay Roman Catholic Magazine. Ang sabi rito, "The Pope is supreme judge of the law of the land. He is the vicegerent of Christ and is not only a priest forever, but also King of kings and Lord of lords." Ano daw? Yung Papa daw ay supreme judge. Pag sinabing supreme, kataas-taasan. At sabi, judge, hukom. Sa makatuwid, siya po ay kataas-taasang hukom. Sangayon sa kanilang paniniwala, siya po yung kahalili ni Kristo dito sa lupa at hindi lamang daw pare magpakailanman, kundi hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ito po ay napakatinding pananalita. Great words. Ito po ay blasphemy o kapusungan. Kasi sa Biblia, ang definition ng kapusungan, isa na dyan, yung pag-aangkin mo na ikaw ay katulad din ng Diyos. Noong sinabi sa aklat ni Juan, pansinin niyo po, para makita po natin yung definition na manggagaling mismo sa Biblia, nung sinabi ni Kristo sa Kapitulo 10 ng sulat ni Juan sa talatang 30, ang sabi ni Jesus, "Ako at ang Ama ay iisa." Nagalit itong mga Hudyo, sabi sa talatang 33, sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos." Kapag ang isang tao o isang kapangyarihan ay nagpapakunwaring Diyos, ang tawag ng Biblia, pamumusong. Dito po sa tagpong ito, alam naman natin, of course, sa turo ng Biblia, ang ating Panginoong Hesus ay Diyos talaga na nagkatawang tao. Pero ang punto na ating kinukuha, ang definition ng Biblia sa salitang pamumusong, nag-aangkin kang tulad sa Diyos. Yun po yung kanyang kapahayagan. Kagaya, nito pong pag-aangkin ng kapapahan na sila ay hindi lamang ordinaryong pare, kundi sila ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Itong titulong ito ay tanging sa Diyos lamang inaangkop at ginamit ang titulo na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo mismo na mababasa sa Apokalipsis Kapitulo 19. Ayan ho, kaya itong maliit na sungay na nagsasalita ng mga dakilang bagay, pamumusong, kumatawan talaga sa kapapahan. Babasahin ko pa po ang iba, ang sabi po rito. Itong pananalitang ito ay galing sa Archbishop ng Venice bago siya maging Pope Pius X. So, sa makatawid, ito po nagsasalita ay si Pope Pius X. Sinabi niya ito nung hindi pa siya papa. Ito po yung kanyang paniniwala kung ano yung sistema ng kapapahan. Sabi niya rito, "The Bishop of Rome is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of the flesh." Yun pong bishop ng Roma o kapapahan, hindi lamang representative o kahalili ni Jesus Christ dito, kundi siya mismo si Jesus Christ na tinatakpan lamang nito pong laman. Ganun po katindi ang paniniwala ng kapapahan. Na ito naman ay isinalaman doon sa letter na galing kay Pope Leo XIII. Ito po ang tinatawag na The Great Encyclical Letter of Leo XIII, page 304. Babasahin ko po, ito po hindi ordinaryong sulat o letter.
Ito po ay encyclical na nangangahulugang, ito po yung paniniwala nila na dapat isulong sang-ayon sa kanilang samahan. Ang sabi rito ni Pope Leo XIII, "We hold upon this earth the place of God Almighty." Ano daw ho? Kung isasali natin o ililiwat sa wikang Pilipino, hawak namin ang lugar ng Diyos dito sa lupa. Hawak daw nino? Ng kapapahan namin. So ito po'y pag-aangkin na sila po ang Diyos sa lupa. Kaya yun yung sinasabi ng Biblia, nagsasalita ng mga dakilang bagay. Siya po'y may mga mata ng tao. Sa halip na yung liwanag ay galing lamang sa Diyos, yung liwanag ay sa pamamagitan ng tao. Ito po yung pag-aangkin ng kapapahan. Ano pa yung definition ng Biblia pag sinabing pamumusong? Maliban doon sa pag-aangkin ng kadyusan. Basahin ko po rito sa Marcos, ang kapitulo po ay 2. At babasahin natin ang tagpo sa talatang 5 at patuloy. Sabi rito, "At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, 'Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan.' Ngunit mayroon doong nangakaupong ilan sa mga eskriba at nangagbubulay-bulay sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang?" Dito naman sa tagpong ito, hindi naman talaga naniniwala yung mga Fariseo, mga eskriba, na si Jesus ay Diyos. Bagamat si Jesus, ayon sa Biblia, Diyos, sa makatuwid, karapatan ni Jesus na magpatawad ng kasalanan. Pero ang punto na ating kukunin, ang isipan ng Biblia, ito po yung concept, lalo na ng mga Hudyo, kapag nagpapatawad ka ng kasalanan, of course, ng ibang tao na wala namang kinalaman sa pagkakasala sa iyo, ang tawag ay pamumusong. Ito din po ay inangkin sa pamamagitan ng katuruan ng kapapahan, ng kanilang kaparian. Babasahin ko po dito sa Dignities and Duties of the Priest, Volume 12, page 27. Ang sabi rito ng kanilang paniniwala, "God Himself is obliged to abide by the judgment of His priests, and either not to pardon or to pardon, according as they refuse or give absolution. The sentence of the priest precedes, and God subscribes to it." Ano po ang sinasabi at pag-aangking ito sa tala sa dignities at duties o katungkulan ng mga pare sa pangunguna siyempre ng kapapahan? Yung Diyos daw ay obliged o susunod lamang sa kahatulan ng kanyang mga kaparian dito sa lupa. Kapag humatol yung kanyang mga kaparian, kung sino ang patatawarin, kung sino ang hindi, ang Diyos susunod lamang dito. Can you imagine, mga kaibigan? Inangkin po ng kapangyarihang ito na kaya nilang magpatawad ng kasalanan ng mga tao. Kaya po ang mga tao, ang nais nila, sa kanila po lumapit. Yun po ang ginagawa ng sistema ng kapapahan sa katuruan sa kanilang mga kaparian. At yan po ay pamumusong sa Biblia. Kaya umangkop na naman sa katangian ng kapapahan, ito pong ikapito na katangian na sinasabi ng Biblia tungkol sa maliit na sungay. Yung ikawalo, mga kaibigan, na kanyang gagawin, babalikan natin, ikawalong katangian na sinabi patungkol sa maliit na sungay ay ganito. Ang sabi rito, bukod sa magsasalita na ang kapusungan o ng mga salita laban sa kataas-taasan, ang sabi, at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. He will persecute the saints of the Most High. Ito pong ginawa ng kapapahan, mga kaibigan, lalo na noong sa kapanahunan ng itinuturing na madilim na kapanahunan, halos more than 50 million martyrs ang pinatay dahil po ang mga taong yon ay hindi sumunod sa kagustuhan ng kapapahan. 50 million martyrs. Pakinggan niyo ang sulat ng isang rationalist historian na si Lecky. Ang sabi rito ni Lecky na isang historian, mababasa natin sa History of the Rise and Influence of Rationalism in Europe, Volume 2, page 32, that the Roman Church has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind will be questioned by no Protestant who has a competent knowledge of history. Ano sabi? Yung Roman Church State ay nagbubo ng mga inosenteng dugo at ito po'y alam maging ng mga Protestante. At yung record niya,
50 million martyrs na ipinapatay ng mga kapapahan during the Dark Ages o tinuturing na madilim na kapanahunan. Ang sabi naman ni John Dowling sa The History of Romanism, page 547, almost an infinite number were either burned or otherwise put to death. Almost an infinite number. Halos hindi mabilang yung mga pinatay, sinunog o mga pinatay. Kaya nga merong libro na lumabas nasa kapanahunan ng noong panahong nabubuhay pa si Pope John Paul II. Ang librong yon available, mababasa po ninyo sa mga bookstore. Ang title ng libro, When a Pope Asks Forgiveness. Yun po yung title at nandoon yung larawan ni Pope John Paul II. Pag binasa po ninyo yung libro, makikita nyo doon yung mga record ng mga pinatay ng mga unang papa, bago si Pope John Paul II, yung mga unang papa during nung panahon ng madilim na kapanahunan. Kaya ito pong ating sinasabi na record ay hindi kwentong barbero lamang. Ito po ay nasa mga libro ng kasaysayan. Nakapapahan nga ang maraming mga pinatay. Kaya ngayon ang na-acknowledge ni Leke that the Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind. Can you imagine? Sila pala ang mas maraming pinatay kaysa ibang mga institusyon na naitatag dito sa balat ng lupa. At yun naman ang inihingi ng tawad ni Pope John Paul II. Pero yung paghingi niya na yun ng tawad, may iba po tayong paksa po doon. Dahil sasabihin ko na po sa inyo, hindi po katotoo na bukal sa puso yung paghingi ng tawad. Bakit ho? Hindi naman po nabago yung kanilang doktrina. Yung doktrinang naging dahilan ng kamatayan ng maraming mga tao. Yung doktrina noon hanggang ngayon ng sistema ng Roman Church ay ganun pa rin po at walang pagbabago at yun ang ikinamatay ng 50 million martyrs na hindi sumunod sa mga doktrinang yon. Yan pa rin ang doktrina ngayon. Kung humingi ka ng tawad, sa makatuwid, tinatanggap mo na meron kang pagkakamali at ang gagawin mo, babaguhin mo yung mga pagkakamaling yon. Pero walang pagbabagong nangyari. Kaya hindi po totoo yung paghingi ng tawad na yon. Ngayon, ano pa ho? Yung ating mababasa, yung ikalimang katangian, bakit kapapahan ito? Balikan natin yung Daniel. Kapitulo 7, talatang 25, dito po sa ikatlong bagay na gagawin niya sa talatang 25 ay kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Babaguhin ng maliit na sungay, unang kapapahan, yung panahon at ang kautusan. Kautusan nino? Kautusan ng Diyos. Sa kautusan ng Diyos, lalo na sa 10 utos, tanging isang utos lamang ay ang may kinalaman sa panahon. At walang iba, kundi po yung ika-4 na utos doon sa 10. Sa talatang 8 ng Kapitulo 20 ng Eksodo, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yun pong araw na yon ay panahon. Araw ng Sabat, sa panahon natin, yun po may pangalang Sabado. Yun po yung tanging utos na kumakatawan sa panahon. Babaguhin ng maliit na sungay yung panahon at kautusan. Yung araw ng Sabat, na araw ng Sabado bilang pangilin, ay pinalitan ng sistema ng kapapahan. Ang sabi po rito, babasahin ko po ito, the Christian Sabbath. Ito po ay isinulat naman ng mga historian. Kung ano yung sinabi ng Biblia, 6th century BC, bago mangyari. Ito po ang nakita ng mga historian. Sabi rito, the Christian Sabbath, page 16. Ito po yung libro. Sabi, the Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Maliwanag na nakita sa tala ng kasaysayan ng Roman Catholic Church ang nagbago ng araw ng pangilin o pagsamba mula Sabado, ginawang Linggo. Isa pa ho. Ang sabi naman dito ni Karl Keating, Catholicism and Fundamentalism, noong 1988, page 38, it was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of the resurrection. Yung Catholic Church, ayon sa istorya na si Keating, ang nagdesisyon na yung Linggo ang gagawing araw ng pagsamba para sa mga Kristiyano upang parangalan yung pagkabuhay na muli ni Kristo o resurrection nung araw ng Linggo. Wala namang utos sa Biblia na
Binago yung Sabat patungo sa linggo para parangalan yung kanyang pagkabuhay na muli. Yun po'y desisyon lamang ng Roman Catholic Church. Yun po ay pwede lamang ipangatwiran ng Roman Catholic Church para mangilin ka ng araw ng linggo. Ang sabi dito sa Converts Catechism, ito po'y libro na ang sumasagot doon sa katanungan doon ay si Reverend Peter German. Doon po sa Converts Catechism, page 50, mayroon pong tanungan doon. Unang tanong, which is the Sabbath day? Anong araw yung araw ng Sabbath? Ang sagot noong pare na si German, Saturday is the Sabbath day. Sabado, yung araw ng Sabat sa Biblia. Sunod na tanong, why do we observe Sunday instead of Saturday? Ano ang sagot ng pare? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sino daw naglipat ng kabanalan ng Sabado patungo sa Linggo? Catholic Church. Maliwanag po yan, natugon ng kaparian dahil alam niya po yung pangyayari sa kasaysayan. Dahil doon sa Council of Laodicea, 364 AD, inilipat sa desisyon ng mga bishop o kapapahan sa Roma na yung gawing araw ng pangilin ay hindi na Sabado, kundi linggo na. Yun po'y pagtulad nila sa ginawang batas noon ni Emperor Constantino noong March 7, 321 AD na ginawa niya na ang araw ng linggo ay gawin niyang pamamahinga. So 321 AD, paglipas noong ilang taon lang, 364 AD, ginawa naman ng Roman Church sa pangunguna ng mga bishop o kapapahan na gawing linggo ang pangilin sa halip na Sabado. At yun naman ang sinagot ni Reverend Peter German doon sa libro ng Catechism, at yun naman ang nakita noong mga historian kung sino ang responsable sa pagpapalit ng pangilin mula Sabado, ginawa na nilang linggo. Ayon. Ngayon, bakit meron silang isipan na gawin yung ganung bagay? Ano ba yung kanilang paniniwala? Ito po yon. Ang paniniwala nila ay ganito. Babalikan muli natin yung encyclopedia ng Roman Church. Ito pong Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, Article Papa, Volume 6, page 29. Sabi rito ganito, the Bishop of Rome is of so great authority and power that he can modify, explain, or interpret even divine laws. The Bishop of Rome can modify divine law since his power is not of man but of God, and he acts as vicegerent of God upon earth. Kaya naman pala binago nila. Dahil ang isipan nila mayroong otoridad at kapangyarihan ang Papa na baguhin ang batas ng Diyos. Dahil iniisip nila ng kapangyarihan yon, hindi kapangyarihan ng ordinaryong tao lamang, kundi kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga yung pangingilin ng linggo ay pwedeng idepensa yan sa Roman Catholic principle. Pero hindi pwedeng idepensa mula sa Biblia. Dahil walang patnukot, walang pahintulot ang Biblia na ipangilin mo ang linggo sa halip na Sabado. Ang pangingilin na nasa Biblia, Sabado, hindi pinalitan ng Diyos, hindi pinalitan ni Kristo, hindi pinalitan ng mga alagad, kundi iyon ay sa kapahintulutan ng grupo ng Roman Catholic Church dahil sa kanilang paniniwala na ang Papa may dakilang otoridad at kapangyarihang baguhin kahit batas ng Diyos. Kaya nga walang ibang kapangyarihan na umangkin dito po sa kapangyarihan ng maliit na sungay na hinulaan ng Diyos, kundi umangkop lamang yan, walang iba, kundi tanging-tangi, walang duda, walang sablay, walang alinlangan sa kapapahan lamang. Yun po ang katunayan na isinasaad ng Biblia at sinang-ayunan ng kasaysayan. Pero napansin nyo ang sabi sa talata, kanyang iisipin. Bakit po? Naiisipin lamang niyang baguhin ang panahon at kautusan. Kasi ang batas ng Diyos, hindi pwedeng baguhin ng sino mang nilalang ng Diyos. Iisipin mo lamang baguhin yan, pero yan pa rin ay batas ng Diyos, malalaman at malalaman pa rin yan dahil hindi po yan binabago ng Diyos, maging ni Kristo, maging ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ikasampu na katangian ng maliit na sungay, bakit siya umangkop sa kapapahan. Ito pong sinasabi sa huling bahagi ng talatang 25 ng Kapitulo 7 ni Daniel. Ang kanya pong duration ng paghahari ay sinabi sa Biblia, yung haba ng panahon ng kanyang paghahari. Sabi rito, at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon.
Ito pong paghahari ng maliit na sungay, isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon. Yung panahon or times and the dividing of time ay kumakatawan sa 3.5 years, 3 at kalahating taon. Bakit po? Kasi yung salitang panahon or time sa kanyang context ay kumakatawan sa isang taon. Naalala nyo nung si Haring Nebukadnezar ay nagkaroon ng isipang hayop? Sabi sa talata ng Kapitulo 4, talatang 16 ni Daniel, 7 panahon na mangyayari sa kanya yon. At nangyari sa Haring Nebukadnezar 7 taon nga. Kaya yung panahon, kumakatawan sa isang taon. Galing po yan sa Hebrew word na Idan. Sa kanyang context, ginamit ang Idan, isang taon. So, dito po sa talatang 25, 3 at kalahating panahon na maghahari ang kapapahan. So, 3 at kalahating taon. Pero sa Biblia, sa principle ng prophecy, sa mababasa natin sa Bilang 14:34 na ang bawat araw ay pinaka-isang taon sa inyo. Ganon din sa Ezekiel 4:6, ang isang araw ay isang taon kapag propesiya ang pag-uusapan. So, ito pong 3.5 years. Titingnan natin ito. Napakaganda nitong pamamaraan ng hula na sinabi ng Diyos. Ang isang taon sa mga Hudyo ay 360 days lang. Sa atin, syempre, ito pong pagkatuklas natin sa paglago ng teknolohiya, natuklasan natin na umiikot ito pong Earth natin sa araw 365 and 1/4 days. So ang isang taon na ating naitala sa atin pong kapanahunan, 365 and 1/4 days. Kaya lang, ang Biblia isinulat ng mga Hudyo. Sa makatuwid, kalendaryo ng mga Hudyo yung gagamitin sa pagresolba ng mga sinasabing bilang sa hula na ito. Ngayon, sa kanila, ang isang taon, 360 days. Ang 2 taon, 720 days. Ang kalahati ng taon, 180 days. Isoma total natin yon. 360 days plus 720 days and 180 days equals 1,260 days. I-convert ninyo ang isang araw, isang taon. So ang 1,260 days ay magiging 1,260 years. Ayon po sa prinsipyo ng hula sa Biblia. Yun po yung rule, yun po yung standard, yun po yung pamantayan na gagamitin natin. So, ang kapapahan, naghari 1,260 taon. Dito po sa Biblia, malalaman natin yung pasimula at dulo ng paghahari ng kapapahan noong panahon na nailuklok ang kapapahan sa kanya pong pedestal bilang isang church and state power ay walang iba kundi nung panahong 538 AD. Yun po ang babalikan natin, yung 3 barbaric kingdoms, yung Heruli, Vandals, Ostrogoths. Nagiba ang Heruli 493, sunod ang Vandals 534, sunod ang Ostrogoths 538 AD. Sila po yung 3 na kumakalaban sa kapapahan. Nawala na yung 3. Nung nawasak yung 3 kaharian, nung 538 AD, doon po iniluklok ang kapangyarihan ng kapapahan sa kanyang church and state power sa proteksyon ni General Belisarius na General ni Emperador Constantino. Yun po yung pasimula ng paghahari. Babasahin ko po mga kaibigan ha. Dito po sa The History of the Christian Church, Volume 3, page 3-7. The Roman Church state's power became supreme in Christendom in 538 AD due to a letter of the Roman Emperor Justinian known as the Justinian's Decree 533 AD, which set up and acknowledged the Bishop of Rome and the head of all the churches. It gave the Roman Church state political power, civil power, as well as ecclesiastical power. The letter became part of Justinian's Code, the fundamental law of the empire, and that year, Pope Vigilius ascended the throne under the military protection of Belisarius. Di ba yun yung pinaliwanag ko po kanina? Ito yung sinasabi ng kasaysayan. Naging supreme, nagkaroon ng height, kataas-taas ang kapangyarihan yung kapapahan noong 538 AD dahil sa decree ni Emperor Justinian na tinawag na Justinian's Code that the Pope is the head of all the churches. 538 AD nagsimula yung kanyang power. So kung 1,260 years yan,
Sa makatuwid, matatapos yan 538 AD plus 1,260 years, 1798. Kung na-enthroned ang Papa noong 538, kailan siya na-dethroned? 1798. Bakit po? Ano bang nangyari noong 1798? Ang nangyari noong 1798, kapag titingnan ninyo sa tala ng kasaysayan, ito po yung kapanahonan nagkaroon ng tinatawag na French Revolution. Ito pong late part ng 18th century. Yung emperador ng France na si Napoleon Bonaparte, nagdeklara po siya na ang kapangyarihan ng kapapahan ay dapat tumigil na. Inutusan niya yung kanyang general na si General Louis Alexander Berthier na alisin sa kanyang trono ang kapapahan. Nilusob ni General Berthier ang Roma at hinuli ang Papa, ang kasalukuyang Papa noong 1798, si Pope Pius VI, at siya po ay ikinulong sa Valens, France. Idineclare ni Napoleon Bonaparte na hindi na magkaroon pa ng ganung kapangyarihan ang Papa. Kaya natapos ang kapangyarihan ng kapapahan noong 1798, eksakto from 538 AD, 1798, 1,260 years yan, or 3.5 years. Ganun po ang sinasabi po na ikasampung katangian na kubakatawan ang maliit na sungay, walang iba kundi sa kapapahan. Napakaliwanag mga kaibigan na yung hula ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaliwanagan ng daan na dapat nating lakaran. Hindi po kinakailangan pairalin po natin ang atin pong isipan at gusto lamang paniniwala. Hindi po katuwiran sa Diyos na yan pong paniniwala ninyo sa kinakaaniban ninyong samahan ng relihiyon ang magdadala po sa inyo sa kaligtasan, kundi ang pagsunod lamang sa salita ng ating Panginoon. Ang kapangyarihan ng maliit na sungay o kapapahan ang ginamit ni Satanas para atakihin ang 10 utos ng Diyos. Ang sentro ng 10 utos ng Diyos walang iba kundi ang Sabat ng ating Panginoon. Dahil ang kanyang Sabat ang siyang tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Yan po ang sinasabi sa Ezekiel Kapitulo 20, talatang 12 at 20, na ang Sabat tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Alam ni Satanas na yan po ang tanda ng Diyos sa kanyang bayan. So aalisin ni Satanas yung batas na yan sa isipan ng mga tao para ang tao ay hindi magkaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos na magdadala sa kanila sa pagkapahamak. Nais ng Diyos mga kaibigan na tayo'y dalhin sa kaligtasan. Nais ng Diyos na ituon natin ang ating pansin sa kanyang mga kautusan. Nais ng Diyos na sa Kanya lamang tayo maglagak ng ating tiwala at hindi po sa tao. Kung nakita po natin sa Biblia na ang kautusan ng Diyos ay pinalitan ng tao at ang mga taong ito, ang kanilang ipinapangatwiran ay batas lamang ng Diyos. 2 grupo lamang ang naglalaban sa mundo. Napapabilang sa Diyos o napapabilang sa tao, walang iba kundi sa kaaway. Saan mo gustong maibilang ang sarili mo, kaibigan? Doon ba sa nagpapalaganap ng pagyurak, pagsira sa batas ng Diyos? O doon sa grupo ng mga taong nagsasauli ng mga sinirang batas ng Diyos? Harinawa, kaibigan, ikaw ay masumpungan sa isang desisyon na magbibigay sa iyo ng matibay na relasyon sa Diyos, tamang unawa, tamang pananampalataya, merong rason ang iyong pinaniniwalaan upang kung dumating ang mapalad na araw, ikaw ay makasama din ng Diyos sa kanyang kaharian na inihanda sa bawat isa sa atin. Ito pong muli ang programang Reasons of Faith. Ako po si Brother Melvin Sarmiento na pansamantalang nagpapaalam sa inyo at sa kalooban ng Diyos, sa susunod na programa tayo pong muli ay magsama-sama.